Katulad din po natin, habang nagpapahayag tayo ng magandang balita, habang sumusunod tayo kay Kristo, hindi po natin ito sariling desisyon. Ginagabayan tayo ng banal na Espiritu Santo. Kaya habang tayo nakikinig ng mga nagbibigay ng aral, samantalahin natin, kasama natin ang banal na Espiritu Santo. Dahil sinabi ng ating Panginoon, kung saan may 2 o 3 nagkakatipon sa aking pangalan, ay naroroon ako. God bless us all. Nakakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae na ina niya, si Maria ang asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Kaya pagkakita ni Jesus sa ina at sa kanyang mahal na alagad na nagkatayo sa tabi, sinabi niya sa ina, Babae, hayan ang anak mo. Pagkatapos ay sinabi naman niya sa alagad, Hayan ang iyong ina. at mula sa oras na iyo'y tinanggap siya ng alagad sa kanila. Pagkaraan nito, nakita ni Jesus na natupad na ang lahat, ngunit kailangang maganap ang isa pang kasulatan at sinabi niya, Nauuhaw ako. may sisidlan naman doon na puno ng mapait na alak. Kaya ikinabit nila sa isopo ang esponghang ibinabad sa alak at idiniiti nila sa kanyang bibig. Pagkasipsip ni Jesus ng alak, sinabi niya, Natupad na. at pagkayuko ng ulo, ibinigay niya ang espiritu. Ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pahinga. Paghahanda ng Pasko noon, kaya mas dakila pa ang araw na iyon ng pahinga at hiniling nila kay Pilato na badiin ang mga binti ng mga nasa krus at saka alisin ang mga bangkay. Kaya pumaroon ng mga sundalo. Binali nila ang mga binti ng una at pati ng ikalawa na kasama niyang ipinako sa krus. Pagsapit naman nila kay Jesus, nakita nilang patay na siya, kaya hindi nila binali ang kanyang mga binti. Gayon may sinipat ng isa sa mga sundalo ang kanyang tagiliran at umagos ang dugo at tubig. Ang nakasaksi ang nagpapatunay at totoo ang kanyang patunay. At siya ang nakaalam na totoo ang kanyang sinasabi, kaya maniwala kayo. Isang mabiyayang araw mga kapatid, Biyernes Santo. Ngayon po ipinagdiriwang natin ang kamatayan ng ating Panginoon bilang pagbibigay ng kanyang sariling buhay para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Narinig natin sa Ebanghelyo na ipinagtatagubili ng ating Panginoon si Santa Maria sa kanyang anak na itinuturing si Juan, at si Juan naman ay pinagtatagubilin kay Santa Maria bilang ina, pinagtagubilin sa bawat isa. At mahirap at masakit tanggapin para sa mga alagad, para sa ina na makita ang kanyang anak na mamamatay, na hindi naman deserve yung nangyari. Pero yun yung kinakailangan, yun yung kanyang purpose, kaya siya narito. Maraming mga tagasunod, maraming mga sumigaw ng Hosana, Hosana to the highest, Hosana sa kaitaasan, Hosana. At sumunod na sigaw nila ay ipako siya sa krus. At ngayon, nangyari na naipako siya sa krus. Nagsitago ang lahat. Walang natira kundi si Maria at ang kanyang pinakamamahal na alagad. Pati ang kanyang mga apostol na nakasama ay sinidla ng takot. Ibig sabihin, hindi pa rin ganun kalinaw para sa mga ito, para sa mga alagad, ang mga paliwanag ng ating Panginoon, ang mga aral, ang mga mangyayari. Iba yung theory kaysa dun sa actual na nangyayari. Ang theory ng ating Panginoon ay mahirap isaksak para sa isip ng tao. Not unless na dumating na yung pagkakataon na muli siyang nabuhay,
Kaya doon nagkalinaw ang mga alagad. Doon sila nagkalakas ng loob nung ipinagkaloob na sa kanila ang banal na Espiritu Santo. Pero sa mga kasalukuyang ito, sa mga panahong ito, sinisidlan sila ng takot at nagtatago dahil baka sila ang isunod na ipako sa krus. Mga kapatid, kung tayo po ay isang mananampalatayang Katoliko, ramdam natin yung lungkot kapag tayo pupunta sa simbahan. Kahapon po ay naglibot kami sa iba't ibang simbahan, Oriental at Occidental. Ramdam namin yung lungkot kasi isa sa mga program na ng simbahan ay tinatakpan nila yung mga imahe at saka yung sacred host, yung tabernacle, may mga takip. Wala kang ibang makikita. May ilang simbahan na hindi tinatakpan yung cross. Pero siguro nakaligtaan lang tradisyon ng simbahan para una, maipadama natin na hindi itong mga larawang ito, hindi ito ang ating sinasamba, kundi ito yung nagtuturo sa atin para sa kabanalan. Hindi ito. Kahit sino pwedeng basagin ang mga larawang ito. Katulad ng ginagawa ng mga pastor na walang respeto. Ng mga ministro na walang respeto. Pero ano ang kailangan natin gawin? Katulad ng ginawa ng ating Panginoon. Kung tayo binabastos, kung tayo binabatikos, hanggat maaari, pag-ibig ang ating ibalik. Pag-ibig ang ating ibalik. Ako personally, pwedeng magtalakayan ng paglilinaw. Pero yung mag-aabot sa debate, tumatanggi po ako sa mga debate. Kung sino ang tama at mali, hindi po ako pumapatol. Basta ako, malinaw sa akin ang aking stand. Sumusunod ako sa yapak ni Kristo sa abot ng aking makakaya. Although hindi ko talaga kaya, kasi patuloy pa rin ako nagkakasala. At hindi excuse yung pagiging tao. Ang maganda dito, ngayong Holy Week, ngayong Biyernes Santo, nakakapagnilay, nagkakaroon tayo ng pagkakataong magnilay. Manahimik, pansamantala at magnilay. Ipagdasal natin na sana'y malayo sa mga sakuna at aksidente yung mga kasalukuyang nagsasaya. Ipagdasal natin sila. At nawa ay maalala nila na sa mga panahong ito, mayroong isang tao, mayroong isang Diyos na nagkatawang tao na nagbigay ng buhay para sa kaligtasan nating lahat. Walang masama sa mga nagsasaya. Ang nakikita ko lang masama ay yung nanglalait ng kapwa at hindi iginagalang ang pananampalataya ng bawat isa. Respeto. Sabi nga ng ating Panginoon, ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Oo, kahit anong relihiyon mo. Maari kang makapagpagaling ng mga may sakit, maari kang makapagpalayas ng mga demonyo. Sinabi ni Jesus, ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Kapanig po tayo ng ating Panginoong Kristo. Huwag lamang po tayong manghahamak ng ating kapwa. Huwag tayong magda-down, huwag tayong mamamahiya. Siguro, may mga pagkakataong mas malawak ang ating kaalaman tungkol sa Biblia. At itong isang ordinaryong tao ay medyo kapos sa kaalaman. Huwag naman nating hamak-hamakin para lang makuha ang kanyang paniniwala. Alalahanin po natin, hindi Biblia ang iniwan ng ating Panginoong Kristo, kundi simbahan. Ang nagsulat ng Biblia ay mga Katolikong leader noong unang panahon. Ang Bible, sabi nga po ay, ang meaning ng salitang Bible ay basic instruction before leaving earth. Ito po yung ating simpleng mapa patungo kay Kristo. Ito po'y naisulat ng mga nakasama ni Kristo, ng mga historian, sa totoong buhay na iba-ibang perspektibo, pero iisa yung tinutukoy dahil sila'y kinasihan
ng banal na Espiritu Santo. Katulad din po natin habang nagpapahayag tayo ng magandang balita, habang sumusunod tayo kay Kristo, hindi po natin ito sariling desisyon. Ginagabayan tayo ng banal na Espiritu Santo. Kaya habang tayo nakikinig ng mga nagbibigay ng aral, samantalahin natin, kasama natin ang banal na Espiritu Santo. Dahil sinabi ng ating Panginoon, kung saan may 2 o 3 nagkakatipon sa aking pangalan, ay naroroon ako. God bless us all. Kumusta ka, kaibigan ko? Kumusta ang lagay mo? Masaya ka ba ngayon sa kabuhayan mo? Kumusta ang iyong pag-aaral? Kumusta ang iyong trabaho? Tila yata abala sa karera mo dito sa mundo. Huwag mo sanang kalimutan ang Diyos natin na namatay para sa'yo at para sa akin. Jesus ang kanyang pangalan, niligtas ka sa kamatayan. Tunay siyang nagmamahal sa'yo, kaibigan ko. Kumusta ka, kaibigan ko? Kumusta ang lagay mo? Masaya ka ba ngayon sa kabuhayan mo? Kumusta ang iyong pag-aaral? Kumusta ang iyong trabaho? Tila yata abala sa karera mo dito sa mundo. Huwag mo sanang kalimutan ang Diyos natin na namatay para sa'yo at para sa akin. Jesus ang kanyang pangalan, niligtas ka sa kamatayan. Tunay siyang nagmamahal sa'yo, kaibigan ko. Tunay siyang nagmamahal, si Jesus ay nagmamahal. Ang Diyos natin ay nagmamahal sa'yo, kaibigan ko.